Alright mga amigo, sa naging first bid nga po ng sagupaang WBO World Welterweight Champion Devin The Dream Haney at Keyshawn The Businessman Davies, wagi po ang top rank sa halagang $8,555,000. Wala pong ibang major promotional company na nagbid sa laban. Hindi po nagbid ang PBC, Queensberry Promotions, Matchroom at Golden Boy. Ang tanging promotional company lang na nakalaban ng top rank ay ang promotional company ni Teofimo Lopez na Takeover Promotions, kung saan nagbid nga po ito ng $2,350,000. Ayon sa veteranong boxing insider na si Dan Rafael, wala daw po kasing saysay kung magbibid ang Matchroom at iba pang major promotional company dahil pare-pareho naman sila ng broadcast partner. Hawak ng DAZN ang PBC, Top Rank, Matchroom, Golden Boy pati na rin ang Queensberry, kaya parang pointless daw po. Ayon sa presidente ng WBO na si Gustavo Olivieri, October 3 ang laban at ang mga pinagpipiliang venue ay Las Vegas, New York at Atlanta. Gayunpaman, binibigyan daw po ng 48 oras ng WBO si Keyshawn Davies para mag-decide kung tatanggapin ang laban na ito kasi nag-backfire po na pinaabot pa niya sa first bid ang laban dahil nauna na po siyang inopera ng $3 million guaranteed ng top rank. Ngayon dahil pinaabot nga po niya sa first bid ang laban, umaasa si Keyshawn na may promotional company na magbid ng $20 million o higit pa para lumagpas sana sa $3 million ang kanyang kikitain. Pero dahil ang nanalong bid nga po ay nagkakahalaga lamang po ng $8,550,000 at ang rules ng WBO ay 75-25 ang hatian, 75% sa champion at 25% sa challenger. Lumalabas na imbes na $3 million sana ang maiuuwi ni Keyshawn, tinatayang $2.1 million na lamang ang kanyang makukuhang premyo. At ang 75% naman po na maiuuwi ni Devin Haney ay nagkakahalaga ng $6,412,500. At dahil may eksklusibong kontrata si Haney sa DAZN, pinaniniwalaan na may guaranteed money pa si Haney, maliban dito sa makukuha niya sa first bid. Kaya naman napagtatawanan ngayon si Keyshawn sa social media, yung kanyang palayaw daw na businessman ay hindi bagay sa kanya. Posibleng mangyari kay Keyshawn ang nangyari kay Virgil Ortiz Jr. kamakailan, kung saan tinagihan nga po ni Ortiz ang guaranteed $3 million para sa laban kay Ennis at nauwi ito sa wala. Samantala sa iba pang balita, nagbigay ng opinyon ang dating promoter ni Conor Benn na si Eddie Hearn tungkol sa paparating niyang laban kay King Ray Ryan Garcia sa darating na September 12. Tingin ni Hearn hindi mananalo si Conor Benn kay Ryan Garcia dahil sa welterweight gaganapin ng laban. Napansin daw kasi ni Hearn sa huli naging laban ni Benn kontra Regis Prograis sa isang 150-pound catchweight na laban, parang mahina daw po ang dating ng mga suntok ni Benn at parang pagod siya sa timbang na ito. Na parang bang sinasabi ni Hearn na parang hindi nagamay ni Benn ang timbang na ito. Matatandaan nga po natin na last year lumaban sa 160 pounds itong si Benn kontra kay Chris Eubank Jr. At may mga boksingero nga pong once na umakyat hirap na pong bumalik sa dati nilang timbang. At posibleng ito nga rin po ang nakikita ni Hearn sa sitwasyon ngayon ni Benn kontra Ryan Garcia, kaya't nasasabi niyang tagilid dito sa laban. Naniniwala rin si Hearn na mas malakas sa mga suntok ni Ryan Garcia sa welterweight kumpara kay Benn. Bagamat bilib naman daw po si Hearn sa tapang ng dati niyang alaga, pero yun nga lang dahil welterweight contest ang laban, hindi niya nakikitang mananalo si Benn kay Ryan Garcia. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sabay